Mga kapatid, magandang tanghali po sa inyo. Tanghalian na, hindi po ba nagugutom? Kumain po ako. Nakakain na kayo? Oo. Ba't di kayo nag-aaya? Ayun, mga kasama nyo. Kuya Jun, malaki ang problema natin dito Kaya nga po eh. Pinatap overhaul mo na to. Anong problema? Ba't pinatap overhaul mo? Nagkaroon po siya ng mausok na kulay puti. Mausok na kulay puti? Opo. Okay bang audio natin? O sige. Mausok na kulay puti sa tambucho? Yes po. Ngayon, nung pinatap overhaul mo, okay naman ba? Wala nga po eh. Parang wala po nangyari eh. Oo. Mausok pa rin po. Kaya Mausok dinala pa rin. ko na rin po dito sa inyo. So saan nyo ba to pinatap overhaul? Doon po sa may Quezon City. Quezon City po. Pag po ang usok kulay puti, langis po yun. Okay lang po ba sa inyo, gawin ko lang itim ang usok? Opo, basta gumanda po. Kasi pag itim ang usok, sobra lang sa diesel eh. Okay. Di ba? Pero pag puti ang usok, langis yung sinusunog. Na-top overhaul na to. Opo. Pwede ba natin makita kung ano itsura ng sunog ng usok? Sige nga po, start nyo nga po. Tara, tingnan natin. Mga kapatid, itry natin gawing itim yung usok. Ay, naku, na-top overhaul na. Ganun pa rin po, kuya. Opo. One click naman, oh. Oo. Sige nga po, yung bomba-bomba nga pong ganun. Ito, tingnan mo, Glenn. Naku, oo nga, oh. Naku. Diba? Langis. Langis po, langis. Sige, patayin nyo na po, baka mamulaklak tayo. Alam nyo ba yung namumulaklak? Alam nyo ba yung mga mangga sa probinsya? Pinapausukan. Bakit po pinapausukan? Para mamulaklak. Para mamulaklak? Hindi kasi inaano na insekto yun eh. Para hindi lapitan ng insekto, yung bulaklak kasi ng mangga, pag sinira ng insekto, wala kang aanihing mangga, kaunti lang. Ang pagbebenta kasi ng mangga sa probinsya per puno eh. Kaya kung binili mo yung puno, walang naibunga, lugi ka na doon. Okay kuya, langis yan. Ang unang posibleng pagdududahan na lang natin ngayon, dahil naipa-overhaul mo na, so wala na siyang singaw sa valve seal. Posible, yun ang unang inisip nung gumawa niyan, baka sira yung valve seal, so yung langis dumadaan sa valve stem, pumupunta sa cylinder, ibinubuga niya. Ngayon, ang titignan natin, duda ko lang dahil meron pa akong isang D-Max doon, nasira ang turbo. Ganyan din ang problema. Sira yung turbo niya, so yung langis na supply doon sa turbo, doon sa kanyang shafting, pumupunta doon sa tambucho at yung iba pumupunta naman sa intake. Ngayon, kung mas marami yung pumupunta sa intake, at siyempre papasok yon sa cylinder. Pagpasok sa cylinder nun, ay susunugin yon nung combustion. Kaya lumalabas ngayon doon yung puti. Ngayon, pwede rin naman doon mas malakas sa exhaust. Kaya lang, pag nainitan na, siyempre, yung langis, masusunog, uusok din ng puti. Makikita kaya natin kung turbo yan o hindi, sa unang tingin pa lang. Kayo po ba, pag nakita nyo yung isang tao, first impression, last. Di ba? Sa tingin nyo, makikita natin. Ay, kayo pa po. Sige, tara, tingnan natin. Huwag mong pakita yung basura, nakakahiya. Nandito kasi tayo. Halika kuya, dito. Naku, ayan Dito pa lang po sa gawin na to, ayan, basang-basa na po ng langis Press, ayan Ito po yung catalytic converter. Ayan basang-basa po ng langis. Tapos dito, markang-marka din na merong langis na lumalabas dito. Dito, ganun din. Ito, yung sa may turbine mismo. Pero kung iimbestigahan nyo po, bakit dito wala? Ito yung galing sa exhaust. So, ibig sabihin, mula doon sa makina, sa exhaust, walang lumalabas na langis. Ang langis ay nanggagaling ngayon dito. Ito yung langis po, ayan, yung daanan ng langis, yung isa rito, tapos yung isa tubig So ngayon mga kapatid, Kuya Jun, ayan na, turbo ang may problema sa inyo. Kanina, nung tinest natin, medyo tumitigas naman to. Ibig sabihin, gumagana yung turbo nyo. Malakas ang power, no? Opo. Kaya lang po, sira yung kanyang shafting. So kalug na ang shafting nito, kaya yung langis lumalabas na po dito. So dito, ang talagang gagawin lang natin, magpapalit po tayo ng turbo. Kasi hindi naman po yan nare-repair. Sige po.
Oh, yung iba nire-repair, nilalagyan ng China. Gusto niyo po ba 'yon? Eh, wag naman po. Oh, bakit po? Bakit ayaw niyo po yung China? Eh, babalik na naman po ako. Hindi po. Alam niyo po ba yung barkong bumangga doon sa katulad din yung barko? Wasak din eh. Ay, wasak din no. Gusto niyo po ba yung China? Ha? Ay, hindi po. Wag po. Dapat Japan. Yes po. Di ba ba? Yung barkong gamit natin noon, ang alam ko, Japan naman po yun. Japan made yun. Nung babanggiin sana nila. O ito dapat Japan. So kukuha na naman tayo sa mga kaibigan natin. Kay Sir Ariel Sonorio or kay Miss Rupa Rosario. Sino po ang gusto nyong kuhanan natin doon? Nakikita nyo po ba sila sa vlog ko? Yes po. Po? No po. Sino po ang gusto nyong kuhanan doon? Yung maganda o yung macho? Kay Miss Rosario po. Miss Rupa. Sir Ariel, talo ka ha. Yung mismong subscriber ko namili, doon siya sa... Bakit po yun ang pinili nyo? Ay, kasi halos doon po kayo bumibili ng mga... Uy! Maganda po, ano? Yes po. Yun, huli si Kuya. Tapos mga kapatid, ito ibebend din po ang molye. Glenn, tanda mo ibebend ang molye. Ngayon, inuna ko na to i-vlog kasi mamaya kapakakalas ko yan para maipakita ko po sa inyo na ang problema lang talaga nung sasakyan na ito ay turbo lang. Ngayon, pinatop overhaul nyo, buti naman kahit paano naibalik ng maayos. Pero meron kayong nakita kanina. Langis. Ayun. Tignan mo, Glenn, merong langis sa ilalim. So iyan yung isang problema natin. Ayan, ang dami hahanapin natin kung saan nanggagaling yung tagas ng langis na yan. Posibleng ibinubuga nga niya dito sa merong kasing intercooler dito. Pwedeng pununan ng langis itong intercooler nyo. Tapos yan, pag nung binomba natin ang binomba kanina, nung in-start nyo, posibleng tumutulo dyan ngayon yung langis po na yan. Pero sana, isa lang din yung marka na yan doon sa mga ginawa namin dito. Kasi wala naman ako nakikitang pumapatak ngayon. Sana iyan ay dati pa na nahulog dito sa semento. At doon na lang tayo mag-concentrate po sa turbo. Para may tao doon. Ayun. Si ano pala, si Totoy Kanin. Okay, Kuya Jun. Sige po. Ako nang bahala dito. Okay po. Baba natin yung turbo mamaya. Papakita ko sa vlog para kahit nakauwi ka na, kung gusto mo nang mauna, mapapanood mo mamaya sa vlog natin. Sarasin muna natin yung turbo. Sabay nang tatanggalin exhaust manifold para maipakita po namin sa inyo. Ito ba niluwagan mo lang ba to? Opo, niluwagan ko lang. So dito pa lang kitang-kita na may langis nang lumalabas eh. Pero dito tiyo eh. So ibig sabihin walang lumalabas dito sa exhaust manifold. Sana wala para hindi na natin pagdududahan yung makina mismo. Turbo lang talaga. Kaya ingatan mo yung mga washer niyan ha. Sige, iangat mo na. May iangat na yan. Kasi gusto kong makita kung may lumalabas dyan sa exhaust na langis. Pag may lumalabas dyan, patay tayo. Hindi turbo may problema. Malaman natin kung saan nanggagaling yung langis na ibinubuga ng tambucho. Yan na, yan na, yan na. Ayan na. Dami. Nako. May tubig din yung turbo pala nito. Oo, nako. Galing dito eh. So ibig sabihin, hindi sa turbo. Galing dito ang langis. Galing sa exhaust. So bumubuga ng langis sa exhaust. Hindi turbo ang problema. Kasi basa dito eh. Kung hindi basa dito, wala sana tayong problema. Kaso basa ang exhaust. Sige, taas mo pa, taas mo pa. Taas mo pa. Wala, galing sa makina. Makina. Yung bumubuga. Alisin mo na, Nel. Alisin mo na. Tingnan natin doon. Ayan, 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 ayan. Nako, basa, dami, Ha? Wala, ito po ay dinaig pa nito ang blow by. Sorry po, mali din tayo ng diagnose kanina. Hindi po turbo ang may problema. Makina po talaga. So lumalabas sa exhaust, ipagana ng ating exhaust stroke. Ayun na, ibinubuga niya na yung langis kasama nung nung usok. Kaya maputi. Pero Sir Andre. Oy, Sir Jun, record ko po usapan natin ha. Pero na-video ko naman po lahat to pagtanggal ng exhaust. Okay po. Ngayon po, ang sabi nyo dito kanina nung nandito kayo, na top overhaul po ito dyan sa Quezon City. Tama po ba ako?
Yes po, yes po. Isisend ko po sa inyo yung ano, pinagbayaran ko po, yung pong mga gamit na pinagpalit din sa makina. Opo, sad to say po, dapat sana hindi top overhaul kasi yung sa inyo po ang problema, piston ring, liner kasi nga po, yung langis po ay lumalabas sa tambucho, sa exhaust. Opo, pagka po kasi ganun na ang langis lumalabas sa exhaust, sa ibabaw na po ng piston yun, sa cylinder na yun. Opo, ang ano dito, kung dati pa bago nyo ipa-top overhaul ay mayroon ng ganitong issue, so ibig sabihin, opo, talagang damage na po yung inyong cylinder wall, piston ring. Kaya po yun lang ay umaakyat na sa ibabaw ng mga piston. At saka na masishap daw po yan. Tama, yung repace po yun, yung cylinder head. Ang makina po natin, kinukompose po ng cylinder head block, tapos engine block, saka po yung crankcase. So ang problema po natin ngayon ay nasa engine block. Ay, sige po. At yun po talaga yung original na problema nyo nung umuusok pa ng puti. Mga magkano po kaya abuti, sir? Yan po pagdating sa ganyan, hindi ko pa po makukompute ngayon kasi titignan natin yung yung damage. Pero since nagpa-top overhaul na kayo, maniwala muna tayo doon sa top overhaul nila. Hindi na natin gagalawin yung cylinder head at doon tayo mag-work lang po sa engine block. Ano po? Wala po tayo kasi magagawa. May video naman po ako kanina nung kinalas ko. Ayun po. So, sige po at mamaya po panoorin niyo po sa vlog kung paano ko po kinalas para makita niyo po yung sinasabi ko po sa inyo. Kaya sa may-ari po nito, yung sinasabi nyong may nakikita kayong tumatagas na langis dito, dahil nga po sa ilalim nung dito, may tumutulo tayong langis. Malungkot man sabihin, overhaul tayo rito. So 1, 2, 3, pinakamalakas itong tres, Ayan talagang press na press pa yung nakukuha natin. Dito sa 4, meron din. So ayan, tignan mo yung tres. May problema yung ito. Piston ring. Oo. General overhaul yan. Dami Pito, pina-overhaul yung cylinder head sa Quezon City. Mausok na yung dapat pala general overhaul na. Lahat. Hindi siya tuyo. Piston ring yan. Hindi siya makasunog. Sumusuka na kasi nakita ko dito may tagas. Yung dito wala tignan mo, Glenn, Wala ako nakita dito kaya akala ko ngayon turbo may problema kasi may tagas dito. Pagkalas, dito basa. General overhaul. Pagtitiwalaan natin yung top overhaul ng Quezon City. Pagtiwalaan na lang muna natin, kawawa naman yung may-ari. Ano lang tayo? Doon lang tayo sa block. Papunta kami rito, akala mong may biglang lumabas na kalampag. Kalampag? Pagdating namin. Papunta kayo dito? Galing pa kami ng saan po? Bulacan, tapos may dinaan. Saan sa Bulacan? Sa Ubando. Ubando. Naku, marami nagsasayaw doon. Minsan sumayaw ka rin. Hindi, may anak ako, marami. 4 anak ko 4 anak ko, kuya Sir Rans, nakarating kami ng... Kuya, hindi ka kasi nag-message muna sa akin. Actually, nag-text sa number nyo. Siguro talagang busy. Sabi ko kay Mrs., kahit puyat ka, sadyain na natin ngayon. Pasensya ka na, kuya, kasi meron akong taga-sira dyan doon sa dinaanan mo. Sinira niya kaya ako malampag, hindi biro lang. So gabi-gabi nanonood po kayo, baka mapuyat naman po kayo. Sa totoo lang, natutulog ako alas 12, alauna, pinapanood ko yung vlog. Baka naman ginagawa niyo kung kamukha ni Tia Deli nung araw. Lahat ng mga issue, catalytic converter, yung mga ganun, bakit nag-ooperate. Alauna, alas 2, tatapusin ko yun. Basta inupisahan ko isang vlog nyo, tatapusin ko yun. Ayun, para pala kayo sa FPJ, no? Yung umpisahan mo, tatapusin ko. Ayun, kuya, sige, mukhang inaano na, tine-check up na. Pagdating namin, dahil naramdaman ko agad, mekaniko to. May umingay. Pero test muna ka ako. So ayan, working mander na to, Ngayon, bago tayo mag-road test, yan muna, mga pangilalim, Hindi na pwede yan, baka stack up preno yan. Tinowing na lang dito yan, Stack up yan. Diyan na muna tayo. Pagka na-okay nyo na yan, saka na natin problemahin yung nag-o-on ka mo.
Tahimik naman. Okay po. Iwan ko na lang po yung susi. Opo. Ayan na, meron na naman akong sasakyan. Ang dami na yun, no? Tignan nyo po. Punong-puno na po kami dito. Ayan. Si Randy, mag-advance na lang po ako. Opo, opo.